Ibang klase din talaga ang mga sports motorcycle naked bike na mga ito. Kung pagandahan lang ang labanan ay siguradong maguguluhan ka sa pagpili kung alin nga ba sa mga ito ang magugustuhan mo. Bukod sa pare-parehong magaganda, ay may kanya-kanya ring dating na magpapaengganyo pa sa lahat ng mga motorcycle rider enthusiasts. Lalo na sa panahon ngayon na nahihilig ang karamihan sa atin sa adventure at long ride, ay mas mainam din gawing riding body ang mga ganitong klaseng motorsiklo. Gaya na lamang ng Kawasaki Z125R, KTM Duke 125, Yamaha XSR 125, Honda CBR 125R at ang Yamaha MT 125 na mga motorsiklo sa panahon natin na nababagay sa mga ganong klase ng paggagamitan. Mga katangian ng mga motorsiklong ito ang aalamin natin kasama ng kabuuang presyo nito. Pero bago yun, syempre kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kaibigan pwede mag-like and subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update palagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Kawasaki Z125. Ang iconic Z-Type Kawasaki Sports Naked Bike category ay madaragdagan ng isang miyembro ng pamilya sa series ng Z Kawasaki. Ito na nga at pinapakilala na natin ang lumabas lamang noong year 2020 na Kawasaki Z125 na inihango naman o isinunod ang kabuang disenyo nito sa mga nakatatandang kapatid nito na Kawasaki Z Series na ZH2, Z1000 at ang Kawasaki Z900. So base na rin sa mga nakagamit na ng mga big bike na to ay sobrang gaganda at lalakas ng mga motorsiklong Z series ng Kawasaki. At very pricey rin ang mga motorsiklong ito na iilan lang talaga ang makaka-afford sa presyo ng mga Z series na big bike na to. Kaya nga maswerte na rin tayo para sa mga nangangarap magkaroon ng mga ganitong klaseng motorsiklo sa Z family ng Kawasaki ay nagkaroon ng panibagong smallest bike na Kawasaki Z125 na very affordable din naman at pangmasa lang na presyo nito. Hindi man legal expressway at ganun kalaki ang makina nito ay ma-experience man lang natin ang magkaroon ng isang motorsiklong ala big bike ang looks at ang datingan. Alright. At syempre dito sa Kawasaki Z125 ay hindi pa rin naman nawawala ang Sugumi design na signature design ng Z family series. Kaya very aggressive pa rin talaga ang motorsiklong ito pagdating sa kanyang external parts design. Alright. At sa pagkakaroon ng kabuang engine specs na naka single cylinder with 4 stroke at 4 valves na naka dual overhead camshaft at may cooling system na liquid cooled engine. Naka fuel ignition type na rin ang fuel system nito at may bore and stroke size na 58 by 47.2 mm at may compression ratio din na 11.7:1. May malakas din na engine performance level dahil may maximum power na 15 horsepower sa kada 10,000 RPM at may maximum torque din naman na 11.2 Nm sa kada 7,700 revolution per minute. Kaya pumapalo ang top speed nito sa average top speed na 78 to 125 km per hour na hindi na rin talaga magpapahuli na kung itatapat mo ito sa mga motorcycle scooter ay tiyak sisibakin lamang ng motorsiklong ito ang mga naghahamong scooter type sa kalsada. Alright. At kasama dyan guys ay nakuha rin ang disenyo ng motorsiklong ito sa kanyang mga big brother ang hourglass figure, pagiging sharp looking, ang close fit bodywork at ang kabuang trellis frame ng motorsiklong ito. Kaya kung mapapansin natin bagamat bago lang sa industriya ang motorsiklong ito ay mapapamiliarize ka na rin sa external design at figures nito. At idinisenyo rin sa buong chassis frame ng motorsiklong ito na Kawasaki Z125 ang compact treeless slim chassis frame. So isa ito sa magpapagaang sa handling sa motorsiklong ito at sa pagmamaniobra na rin. So idinisenyo naman ang ganitong klaseng handling sa motorsiklong ito para sa mga new riders, sa mga nag-aaral pa lamang magmotorsiklo ng manual type ng motorcycle vehicle ay very user-friendly talaga ang motorsiklong ito na idinisenyo talaga ni Kawasaki para sa mga newcomers pa lamang at bagong nag-aaral pa lamang dito sa manual transmission. At para sa ibang features naman ito ay may bagong update dyan dahil sa instrument panel meter gauge nito makikita mo ang naka-TFT instrument LCD digital panel na automatikong i-adjust ang instrumental meter panel gauge sa brightness nito depende sa liwanag at sa dilim ng daanan. At para naman sa mga controls nito guys, dito sa kanyang handle
ay very basic din naman. Narito ang mga key switch function na very user-friendly at mas mabilis mapapamiliarize. Tulad na lamang ng ignition switch, engine starting, push button, busina, high and low beam, at signal lights. At para naman sa chassis and suspensions nito, sa front ay naka-telescopic fork na may size na 37mm. At isa rin sa pinakamaganda rito guys, ang rear suspension nito na naka-unit rack rear suspensions. Nagbibigay ito ng isang balancing pagsakay at napakagandang grip o banking sa kalsada. Kung maidadaan mo ito sa mga pakurbadang lugar ay very easy at hindi ka matatakot na matumba sa napakagandang mag-swing ng unit rack swing rear suspensions nito. At meron din itong abilidad na ma-absorb ang pinakamagaang na bumps kung maidadaan mo man sa mga mahahams na lugar. So unlike kasi sa other vehicle, mararamdaman natin kapag pangit ang suspensions at maidaan natin sa mga mahahams na lugar at malulubak, ay mararamdaman mo agad na tumatalbog at nag-i-skid ang rear tires nito. Kaya nakababawas talaga ng confident yon para sa mga riders. Kaya sa automatikong unit track suspensions nito ay mas magiging confident ka na maidaan ito sa mga malulubak o mahahams na lugar kahit sa mabilis pa nitong takbo. Alright. At bukod pa dyan guys, ay sinamahan na rin ito ng 5-way preload adjustability. Pwede mong may adjust ang spring nito o mapalambot kung may mga iaangkas ka o may ikakarga sa likuran nito. Para nang sa ganon ay mas banayad pa rin ang pagtakbo at pag-bounce nito sa mga malulubak at pakurbadang kalsada. At pwede mo rin namang i-adjust at mas mapatigas ang spring nito kung iaakit mo naman sa mga matataas na lugar tulad sa Tagaytay, Baguio o kaya sa Marilake. Kaya very useful talaga ang may ganitong klaseng specs sa rear suspensions. Alright. At ang kagandahan pa dito guys ay very accommodate na rin ito para sa mga Filipino height natin na hindi talaga pinalad dahil meron itong ergo fit low seat. Pwede mong i-adjust ang upuan nito o pababaan ng hanggang sa 25mm. At para naman sa brake type nito ay may front dual piston brake caliper na may size na 290mm disc. At ang rear brake naman nito ay may 220 rear disc na naka-dual piston brake caliper na rin. So ang kagandahan pa rito guys ay karagdagan safety features ng motorsiklong ito dahil sa naka-dual channel ABS sensor na ito. So isa rin ito sa magiging advantage ng motorsiklong ito dahil meron ng dual channel ABS sensor. Ang napakahalaga rin sa motorsiklo ang pagkakaroon ng safety features na ganito, lalo na kung ang mga klase ng motorsiklo ay pang mabilisan ang arangkada. At para naman sa wheel and tire size ng motorsiklong ito, sa front ay may size na 100/80R17 habang ang rear tire size naman ito ay 130/70R17 na naka-radial tubeless tires at alloy wheel na mags. Less maintenance na rin sa ganitong klaseng specs ng tires nito. At para naman sa dimensions and capacity, malalaman natin kung ano nga ba ang kabuang sukat nito. Tulad na lamang sa kabuang haba nito na may 1935mm at kabuang lapad na 740mm. May kabuang taas na 1015mm at wheelbase size na 1330mm. May ground clearance na 185mm, medyo mataas-taas ang ground clearance nito na pwede rin namang isubog sa may mga matutubig na kalsada. At seating height na 815mm. So don't worry guys sa taas ng seats nito dahil nasabi na natin kanina na pwedeng i-adjust into below. Mas maaabot natin kahit sa mababang height o taas ng ating sukat. Alright. May kabuang timbang ang motorsiklong ito na 147kg. Mahalaga rin ang ganitong klaseng bigat lalo na kung idadaan mo sa kalsadang maluluwag at may mga makakasalubong kang malalaking sasakyan ay tiyak hindi ka basta-bastang mahahawi sa napakalakas na impact nito dahil na rin sa bigat nito na 147kg. Alright, at para naman sa fuel tank capacity nito, meron itong 11 liters ang full tank at napaka fuel efficiency dahil kayang kumonsumo ng hanggang sa 45 km per liter. So sobrang tipid na rin sa pagkakaroon ng ganitong klaseng consumption, kaya very applicable talaga ang motorsiklong ito kung gagamitin mong for daily use o sa city ride lamang. Sa ganitong klaseng pagkonsumo kasi na napakatipid ay mas tatangkilingin ito lalo na sa tumataas pang presyo ng gasolina. Saan ka pa ba sa napakaangas na forma at estilo ng design sa pagkakaroon ng upgraded specs and features at malakas na kapasidad ng makina ay siguradong magugustuhan mo na ang Kawasaki ZY-125 2022.
At meron itong tatlong klaseng inilabas, tulad na lang ng Candy Line Green, ang Metallic Spark Black, at ang pangatlo ay ang Pearl White. So sa ngayon ay hindi pa dumarating ang motorsiklong ito sa bansa dahil na-launch pa lamang ito sa United Kingdom at naghakahalaga ito doon sa kanila ng hanggang sa 3,899 pounds. Yamaha XSR 125. Ang Yamaha XSR ay matagal nang kilala ng marami dahil sa ilang serye nito na talagang tinangkilik rin naman ang pagkakaroon ng makalumang bahagi ng motorsiklo na ikinonvay naman sa makabagong style ng kasalukuyan na sinamaan pa ng maraming sense of technology sa mga mekanismo, electrical at maging sa kabuang disenyo na meron ito. Malalakas na makina ay hindi rin pinalampas mula sa 700cc na katatandang kapatid at hanggang sa 155. Ngayon naman ang 125cc na Yamaha XSR sa seryeng ito na bagong sibol na inilabas lamang noong nakaraang taon noong June 2021. Maganda rin ang klase ng motorsiklong ito kung ikaw yung tipo ng tao na mas gusto yung mga ganitong klaseng disenyo. Ay tiyak na magugustuhan mo lalo itong bagong inilabas na Yamaha XSR. Ang pagkakaroon ng kabuang makina na powered by 125 cubic centimeter na displacement capacity, naka single cylinder with single overhead camshaft at naka 4-stroke na rin ang makina nito. At hindi ka na rin mangangamba sa overheating sa napakahabang biyahe dahil naka-liquid cool type na ang cooling system nito na may compression ratio na 11.2:1 at ang bore and stroke size naman nito ay 52 by 58.6 mm. May emission type na BS6 kaya eco-friendly na rin. Ngunit ano naman ang meron sa engine performance nito sa napakaliit na displacement ay nakagagawa ng maximum power na 14.9 horsepower sa kada 10,000 revolution per minute habang ang maximum torque naman nito ay 14.5 Nm sa kada 8,000 revolution per minute. Nabatay na rin sa ginawang road test o test drive sa motorsiklong ito sa Yamaha Motors, ito ay nakapagtala ng average top speed na umabot sa 120 km/h. Malakas na rin ang ganong klaseng takbo kasi kung tutuusin ay naka 125cc lamang ito. At bukod pa dyan mga kaibigan, maganda rin pang bakbakan sa long ride ang motorsiklong ito dahil siguradong hindi ka rin bibitinin sa pagkakaroon naman ng fuel tank capacity na 11.1 liters na may katipiran din naman sa pagkonsumo ng gasolina. Kapag straightforward ang biyahe na walang hintuan ay siguradong makatitipid ka ng 55 km per liter. Ngunit sa city ride kung idadaan mo ito ay magkakaroon naman ng konsumo na hanggang sa 49 km per liter na hindi na rin masama at panalo na rin naman ang mga ilaw nito ay naka-LED na mapa headlight, may DRL din ito, mga turn signal lamps at taillight nito lahat yan naka-LED na. Naka-circle shape ang disenyo na bumagay rin sa lumang pormahan ng motorsiklong ito. At ang pagkakaroon din naman ng isang instrument panel na pabilog ang hugis. Naka-LCD display na rin ito at naka-fully digital. Akmang-akma ang pagiging klasiko ng disenyo nito sa pormahan ng headlight na pabilog din. At ang buong body figure na retro looking. Halatang hindi tinipid, detalyado at pinag-igihan ang paggawa ng Yamaha para mailabas ang isang bagong Yamaha XSR na may ganitong kapasidad, alright? At speaking sa hindi tinipid mga kaibigan, ay hindi talaga dahil pagdating sa iba pang features na meron ito na tulad na lamang ng mga safety features ay equipped na rin naman. Ang motorsiklong ito ay naka dual channel ABS sensor. Sa braking system na napakahalaga rin ang pagkakaroon ng sistemang ito kasi ang hinihintay rin ng marami na marinig na meron ang isang motorsiklo. Sa front brake na naka-hydraulic single disc brake with 260mm na size at naka-dual piston caliper na may kasama na ring ABS sensor. Ang rear brake naman nito ay naka-hydraulic single disc brake na rin na may size naman na 220mm at naka-single piston caliper at naka-ABS sensor. Magaganda rin ang bawat suspensions nito dahil sa front ay naka-upside down telescopic fork habang ang rear suspension naman nito ay naka-center monoshock absorber with spring preload adjustment. Kalamitang ginagamit ang mga sistemang ito sa mga manual motorcycle na gaya nito. Isa kasi sa pinakamaganda rin na magkaroon ng spring preload adjustment ang isang motorsiklong manual for comfortable riding condition at upang maiwasan na rin ang pag-nose diving kapag nagpapreno. Lalo na kapag maidadaan mo rin ito sa malulubak o kaya naman sa mga paahon kalsada ay napakabanay
bayad at panatag lang ng biyahe. At isa pa sa nagagawa ng sistemang ito, kapag may ikakarga ka namang mabibigat na bagay, na pwede mong baguhin ang rate ng spring at ang dami ng preload na ilalagay mo dito para umayon at gumanda ang bawat laro ng bouncing nito at mas tumagal pa ang kondisyon ng suspensions naman ito. Alright. At para naman sa transmission type, obvious naman na naka-manual ito at may gearbox na 6-speed. At pagdating naman sa tire size nito, ang front ay may 110 by 70 or 17 na may diameter capacity na 431.8mm, habang ang rear tire size naman nito ay may 140 by 70 or 17 na parehong diameter na 431.8mm. Naka-tubeless tires na rin ito at alloy wheel na mags, pero may isang klase na rim type. Yun ang isang variant naman nito. Dalawang klase kasi ang variation na inilabas ng Yamaha sa motorsiklong ito. Ang pagkakaiba nga lang ng dalawa, bukod dito sa kanyang gulong ay walang ABS sensor ang isang variant. Alright, at para naman sa dimensions and capacity, ang kabuang lapad nito ay may 800mm, may kabuang haba naman ito na 1960mm at kabuang taas naman na 1065mm. Na hindi rin ganun kababa ang seating height nito. Challenging ito para sa average height nating mga Pilipino dahil may size ito na 815mm na I think ang taong makakatayo or kakayanin lang itayo ang motorsiklong ito na may height na hanggang 5'5 flat. Ngunit kung ikaw ay 5'4 at nagpipilit kang sumakay sa motorsiklong ito ay kakayanin rin naman. Yun nga lang ay medyo mahihirapan ka na. Ang ground clearance nito ay 160mm na may wheelbase size naman na 1660mm. Ang fuel tank capacity nito ay 11.1 liters na may engine oil tank capacity na 1.05 liters. Nagmula ito sa bansang Europa na ngayon ay lumalaganap sa ilang bansa pa doon. Ngunit ang producer at manufacturer naman ng motorsiklong ito ay ang Japanese bike maker. Kaya makasisiguro ka sa tibay at dekalidad ng motorsiklong ito. Sa lahat ng nabanggit na spec ay magiging panatag ka na nagmula sa sikat na brand ng motorsiklo na Yamaha Motors Company. Alright. So pipili ka ngayon ng isang bagong motorsiklo, mapipili mo kaya ang motorsiklong ito? Pwede mong i-comment yan sa ibaba ng video na ito. Ngunit ang disadvantage naman ito sa marami, kung sakali mang i-compare mo ito sa mga motorcycle scooter, wala nga lang itong mga underseat compartment storage o anumang bulsa sa kanyang mga console panel. Yan din kasi ang magiging disadvantage nito kung sakali man. Pero syempre kanya-kanya rin naman ng trip yan at ng paraan dahil yung iba ay pinalalagyan pa ito ng top box pati sa kaliwat kanan. At oo nga pala guys, bukod sa mga ilaw na naka-LED ay napaka-visible na rin talaga ng motorsiklong ito dahil dinagdagan pa yan ng mga reflectorized sa front portion naman ito na pupwede na rin maging safety features ng motorsiklong ito. At di gaya ng ilang motorsiklong manual, ito ay napakadali lang ding paganahin dahil sa naka-electric push start lamang ito na mayroon namang comfortable riding position kapag nakasakay ka na sa motor na to. At sa kabuuang presyo naman ito, lalabas ito dito sa bansa kung sakali man na may presyo na 92,000 pesos. Base yan sa i-convert na presyo gamit ang euro currency. Pero hindi pa yan ang magiging final price nito dahil estimated pa lamang po yan. KTM Duke 125. Hindi na bago ang motorsiklong ito sa mga rider na alam na't kabisado ang takbo at timpla ng arangkada ng makina ng isang sports naked bike motorcycle. Ang basihan na lang talaga ng marami ngayon ay ang pagiging advanced nito sa ibang motorsiklo. Kaya naman sa video nito ay ipapakilala natin ang bago at kalalabas lang na motorsiklo ngayon ng KTM Motors. Na kung familiar kayo sa Super Duke 1290 at KTM Duke 200, ito ay may nakababatang kapatid na KTM Duke 125 at yan ang tatalakayin natin ngayon. Isang updated na features at pinalakas na makina ng KTM 125 ang aalamin natin. Pero syempre bago natin ipagpatuloy ito guys, kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kaibigan pwede mo maklik ang subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update kita palagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Noong 1994, sinimulan ng KTM Motors ang produksyon ng Duke series ng road motorcycles. Ito ang mga motorsiklo na pambato ng KTM sa naglalakihang kumpanya na nagpuproduce ng mga sports naked bike motorcycle tulad na lamang ng Yamaha Motors, Kawasaki, Suzuki, Honda at iba pa
na may kanya-kanyang series sa pagpapaunlad ng mga klase ng sports naked bike category. Kaya naman ang KTM Motors ay nag-produce din ng version nito na tinawag naman na KTM Duke noong 1996. Ang KTM Motocross machine ay unang nilagyan ng kulay orange na signature ng KTM Duke series. At noong 1997 ay sumikat ang pagpapakilala ng isang motorsiklong may liquid-cooled 2-cylinder na supermoto at adventure ng mga motorsiklong Duke series. Malalakas ang mga motorsiklong ito na may kamahalan din at napakatibay. Kaya naman sa pag-update at paglabas ng panibagong modelo nito na KTM Duke 125 ay magkakaroon ng chance ang mga nangangarap na sumubok ng mga ganitong klaseng motorsiklo na may abot kayang halaga sa napakababang makina lang. Dahil ang kabuuang engine specs ng motorsiklong ito ay powered by 125cc cubic centimeter na displacement capacity lamang na may cooling system na liquid cooled with single cylinder, 4-stroke at naka 4 valves na rin with dual overhead camshaft engine. Naka-manual transmission type din ang motorsiklong ito na may gearbox na 6-speed. Bagamat napakaliit na displacement lamang ay malakas-lakas na rin talaga ang makina nito. Dahil sa engine performance nito na may maximum power na 15 horsepower sa kada 10,000 revolution per minute. At maximum torque naman nito na 12 Newton meters sa kada 8,000 revolution per minute. Gaya ng mga nangungunang kalinyada ng motorsiklong ito na Kawasaki Z125, Suzuki GSX-S 125, Yamaha YZF-R 125 at Honda CB 125R. Ilan lang yan sa competitor brand ng KTM Duke 125. Kasabay ng mga ito ay pare-parehong magpapamalas ng bilis at lakas ng makina sa actual road riding. Pero sa pagkakataong ito ay malalaman na rin siguro natin kung sino talaga ang maangas. Ang pagkakaroon ng aggressive frontal design na beast mode ang datingan looking gwapo sa bagong disenyo ng headlight nito. Yung dati kasi naka LED type pero itong bagong disenyo ng headlight ngayon ay naka halogen type na. Pwera na lang sa mga daytime running light nito na naka compact LED naman. Ganon din sa taillight nito, naka full LED na rin. Napakaangas din ang disenyo nito at napaka visible din lalo na sa mga madidilim na kalsada. Di lamang yun guys, pagdating sa suspensions nito makikita na rin natin ang pagiging adventurous ng motorsiklong ito dahil panalo na rin ang chassis frame cover na ginamitan ng steel tube. Ito rin talaga ang signature ng mga Duke series. Yung parang akala natin ang buong body fairings nito ay napupuno ng crash guard. Pero guys, ito kasi ang nagpapatibay sa buong body fairings ng motorsiklong ito. Ang front suspension nito ay naka triple rate spring inverted telescopic fork na may size na 140mm. Habang ang rear suspension naman ito ay naka center monoshock absorber na may kasama na ring progressive spring preload adjustment. Ang kagandahan naman nito mga kaibigan ay mai-a-adjust natin ang suspension nito kung may mga ikakarga tayong mabigat o kaya naman patatakbuhin natin ng mabilis sa mga malulubak na kalsada or akyating lugar. Dahil dun ay mas magiging komportable ang biyahe mo, hindi ka matatagtag at mas magiging malambot ang bouncing nito sa mga malulubak na kalsada, alright? At pagdating naman sa features nito guys, equip na rin ang motorsiklong ito sa ABS sensor o anti-lock braking system na nakatutulong naman na safe ang pag-brake o paghinto sa napakabilis na takbo. At ang front brake nito ay naka-disc type na may size na 300mm with piston radial fixed caliper brake. Napaka-powerful ng braking system nito lalo na nung sinamahan pa ng ABS. Ang rear brake naman nito ay naka-single disc brake din na may size naman na 230mm. Naka-single piston floating caliper naman ito na napaka-responsive din. Kaya safe na rin talaga ang braking system ng motorsiklong ito. Maganda rin ang bagong design ng futuristic na multi-functional instrument meter panel gauge nito. Very informative din, naka-fully digitalized na may unique design at napakaraming information o notification na makikita mo dito. Mga indicators, clock, speedometer, RPM, fuel gauge at iba pa. Napaka-visible din ito kahit na matarik ang sikat ng araw, alright. Pagdating naman sa wheel and tires nito, ang front tire size ng gulong nito ay 110 by 70 or 17
habang ang rear tire size naman nito ay 150 by 60R17. Makakapal na rin ang sukat ng gulong nito kaya mukhang big bike na rin talaga ang datingan. Ito ang klase ng mga motorsiklo na napakasarap din talagang i-banking, lalo na sa napakagaang makina nito na 125cc lamang kaya talagang madali na ring imaniobra. Naka-tubeless tires at alloy wheels na rin ang mags nito. At pagdating naman sa fuel tank capacity, ito ay naglalaman ng 13.5 liters ang full tank at napakatipid din naman sa gasolina nito dahil may average fuel consumption ang motorsiklong ito na 46 to 49 km per liter. Pero nakadepende pa rin naman yan sa riding style mo, kasi baka mamaya kapag ito ay ginamit mo at hindi umabot sa 46 km ang konsumo nito ay baka magtaka ka rin, kasi baka mamaya ikaw yung tipo ng rider na matakaw sa bomba, itinakbo mo kagad ito sa maraming paahon na kalsada tulad sa Baguio, Tagaytay, sa Marilake na siguradong hindi rin masusunod ang average fuel consumption ng motorsiklong ito. Alright, at dito naman tayo sa average top speed ng motorsiklong ito. Ito rin kasi ang hinihintay ng marami na marinig, na base na rin sa mga nakagamit na ng motorsiklong ito sa ibang bansa ay umabot ang bilis nito na hanggang sa 135 km per hour. Mabilis na rin talaga at malakas-lakas ang ganong klaseng arangkada. Ang makina nito na 125cc ay hindi na rin talaga magpapahuli. Talagang makikipagsabayan na sa mga brand competitors ng motorsiklong ito. Lalo na kung sa Pilipinas pa yan ay baka mas matindi pa dyan, alright. At para naman sa dimensions and capacity, dito natin malalaman kung gaano nga ba kalaki ang motorsiklong ito, kung kaya nga ba nating dalhin at kung abot nga ba ng height natin ang upuan nito. Ang kabuang lapad ng motorsiklong ito ay nasa 789mm, may kabuang haba ito na 1993mm, may taas ito na 1083mm at sitting height na 818mm. Siguro kaya nang itayo ito ng hanggang sa 5.4 flat. Kasi yung Duke 150 nga ay kaya nang itayo ng kaibigan kong nasa 5.3 flat lamang. Siguro I think ito nasa 5.4 kayang-kaya nang itayo. Alright, at ground clearance naman ito na 175mm. May kabuang bigat ang motorsiklong ito na 159 kg. So base sa kabuang sukat nito, I think hindi naman siya ganong kalakihan. Pero sa kapal at laki ng gulong nito at sa laki na rin ng tangke nito ay mapagkakamalan na rin itong big bike. Alright, at para naman sa kabuang presyo nito na lumabas sa ibang bansa, kung i-convert natin ang presyo sa bansang India ay lalabas ito na hanggang sa 140,000. Pero siguro kung dadalhin ito dito sa bansa, I think magpepresyo ito ng hanggang sa 155,000. Honda CB125R. Ang lineup ng Honda CB ay madalas na natin nakikita sa ibang modelo at kategorya ng Honda Motors. Nariyan ang sports naked bike street fire na Honda CB150 at Cape Racer na Honda CB150 RX Motion naman, na may headlight na all-rounded shape na tanging kilala lamang din natin sa buong family ng CB series. Pero syempre para malaman nyo na rin ay babanggitin na rin natin ang mga big brother nito na si Honda CB1000, Honda CB650R, Honda CB500F, Honda CB300R, sinundan ni CB150R X-Motion at CB150 Street Fire naman ito. So marahil ay hindi nyo pa kilala ang pinakababatang kapatid ng CB series na tatalakayin natin ngayon, si Honda CB125R Cape Racer type na pagdating sa looks ng external design ay may similarity sa Honda CB150R X-Motion na inassemble naman ang pagiging Cape Racer bike naked handle motorcycle category nito at pagkakaroon din ng rounded headlight with full LED type naman. Pati na ang tank nito ay napaka-mature ring tingnan dahil sa muscular fuel body tank at ang pagkakaroon din ng maangas na body frame chassis na sinamahan din naman ng compact mechanic bodyworks na mas tumindi pa ang pagiging aggressive looking ng motorsiklong ito. Pero sa panahon ngayon guys, hindi na lamang yan ang tinitingnan ng mga tao kapag pipili ng motorsiklo. Madalas ay nakabase pa rin sa pagiging matipid sa gasolina, komportabling sakyan, convenient sa napakaraming bagay at higit sa lahat, safe kang makakapagpaandar sa napakaganda mong motorsiklo. Bonus na lang siguro ang pagiging mabilis nito sa actual road riding. Kaya itong Honda CB125R 2022 ay binigyan talaga ng pansin ni Honda ang pagkakaroon ng aspeto na yan, tulad na lamang ng fuel efficiency dahil ang motorsiklong ito ay napakatipid din talaga sa gasolina. Nabatay na rin sa Honda Motors
may average fuel consumption ang motorsiklong ito na 55 km per liter. Pero syempre, depende pa rin yan sa riding style ng taong gagamit ng motorsiklong ito. At bukod pa dyan guys, ang pinakamaganda pa sa motorsiklong ito, very safe na rin talaga dahil sa equip na rin ito sa ABS sensor na naka-dual channel ABS pa. So hindi na lamang front brake nito ang may ABS, kundi pati ang rear brake system nito. Alright. At ang pagkakaroon din ng malakas na engine specs na powered by 125cc na displacement capacity with single cylinder, 4-stroke and 4 valves na naka-dual overhead camshaft. At ang cooling system ay naka-liquid cooled engine na. Medyo matipid din talaga ang motorsiklong ito sa gas kasi nga bukod sa gawang Honda Motors ito ay naka-program fuel injected type na rin ang fuel system nito with manual transmission type na may gear shifting na 6-speed. At para naman sa engine performance ng motorsiklong ito ay gumagawa ng maximum power na 14.75 horsepower sa kada 10,000 RPM at may maximum torque din naman na 11.6 Nm sa kada 8,000 revolution per minute. So mapapansin nyo guys, according sa specs, digital numbers and size ng engine capacity nito ay talagang may ibubuga rin ang motorsiklong ito pagdating sa pabilisan. Sa ganong klaseng arangkada at sa tipid kumonsumo nito ay tiyak kung marami na rin ang umantig ang tenga sa atin ngayon. Dahil nga talagang mapapakinabangan natin ng mas maigi ang motorsiklong ito kung gagamitin natin for daily use at kung isasabak natin sa long ride ay pwedeng rin talaga dahil sa pagkakaroon din ito ng fuel tank capacity na 10.1 liters. So sa ganong klaseng lawak ng tangke ay mahaba-haba rin talaga ang malalakbay mo. Kung ang scooter ko nga na may 5 liters lamang ay umaabot mula Manila hanggang Quezon, ito pa kaya na may 10.1 liters na napakatipid din kumonsumo ng gasolina. Alright, talagang panalo na. Alright, at para naman sa braking system nito, ang front brake nito ay may size na 286mm disc with hydraulic dual piston caliper at ang rear brake naman nito ay may size na 220mm disc na may hydraulic single piston caliper brake na ang pinakamaganda rin talaga sa braking system nito guys ay naka-dual channel ABS sensor na. Kaya goods na rin yan para sa mga nag-aaral pa lamang sa manual motorcycle. Alright. At dito naman po tayo sa suspensions nito. Ang front nito ay equipped din sa 41mm new upside down fork suspension habang ang rear suspension naman nito ay naka-center monoshock absorber na may spring preload adjustment din. Na ang kagandahan naman dito guys ay may adjust mo ang bounce ng spring nito depende sa bigat ng mga sasakay o isasakay mo dito. Kung kakargahan mo ng mas mabibigat ay pwede mong palambutin ang spring nito. At kung iaakyat mo naman sa marilaki o kaya sa mga akyating lugar tulad sa Tagaytay o Baguio, it's better to use kung mas patitigasin mo naman ang spring nito sa mga akyating kalsada na mas magiging komportable din naman ang biyahe mo sa motorsiklong ito. At syempre bukod pa dyan guys ay okay na rin ang lapad at laki ng gulong nito na mas makakatulong din naman para sa iyo kung halimbawa nakasakay ka sa motorsiklong ito upang mas maging confident ka sa pagdaan sa mga paurbadang kalsada o kaya naman sa malulubak. Dahil ang front tire size nito ay may kabuang size na 110 by 70 or 17 at ang rear tire size naman nito ay may kabuang sukat na 150 by 60 or 17 na pareho na ring naka-tubeless tires at alloy wheels na mags. Less maintenance, less gastos na rin. At para sa iba pang features nito guys, obviously ay nariyan na ang pagkakaroon nito ng full LED lighting. Ang headlight at taillight nito ay naka full LED na kasama na ang mga turn signal lamps nito na naka full LED na rin with passing light switch na kasama at ang instrument panel console naman nito ay naka LCD type display naman na mas malinaw namang makikita ang speedometer, tachometer, trip meter, odometer, fuel consumption gauge, digital clock, ABS light, RPM or gear display, ang fuel gauge at ang gear indicator. At para sa iba pang comfort features pa nito, syempre nariyan na ang electric starting with pillion footrest,
engine side stand cut-off switch, at may security system na anti-theft alarm or yung tinatawag nating immobilizer device na hindi basta-bastang makakarnap ang motorsiklong ito kung may paparada man natin o may ipapark sa mga alanganing kalsada o bangketa dahil sa immobilizer security features nito na hindi basta-bastang mapapa-start kung gagamitan man ito ng kahit anong electrical procedure para mapagana ang isang motorsiklo, ay hindi rin talaga uubra sa security features na ganito. Kasi nga kung nakalock ang ignition switch ay otomatikong nakapatay din ang makina nito na hindi rin basta-bastang mabubuksan nang hindi ginagamitan ng mismong susi nito. Alright. At oo nga pala guys, kapag in-start na ang motorsiklong ito ay otomatikong naka-on na ang mismong headlight nito. At para naman sa overall dimensions and capacity ng motorsiklong ito, dito natin malalaman kung kaya nga ba ng sukat mong dalhin ang Honda CB125R 2022. Tulad na lamang ng kabuang haba nito na may size na 2015mm at ang kabuang lapad naman na may size na 820mm. Habang ang kabuang taas naman ng motorsiklong ito ay nasa 1055mm at seating height na 816mm. So I think guys, kaya na rin naman itayo siguro nang hanggang sa 5'2" flat ang height natin. May ground clearance na 140mm at wheelbase size na 1,345mm. May kabuang bigat na 130 kg at fuel tank capacity na 10.1 liters. At para naman sa engine oil tank capacity nito, kung sakaling ikaw ang mag-change oil dito sa motorsiklong ito, ay mayroong 1.5 liters. At may turning circle, kung susukatin guys, kung ikaw ay mag-U-turn sa isang kalsada, ay umaabot ang kabuang turning radius na 2.3 meters. At para naman sa color variants na inilabas, merong matte gunpowder black metallic, merong matte jeans blue metallic, may candy chromosphere red at gray color nito. So mayroong 4 na kulay na inirelease ng motorsiklong ito. At may kabuang average top speed na rin na nagawa ang motorsiklong ito na hanggang sa 120 to 125 km/h. At para naman sa brand competitor ng motorsiklong ito o yung magiging kakompetensya nito, nariyan ang KTM Duke 125, KTM RC 125, ang Yamaha R125 at ang Yamaha MT125, kasama na ang Kawasaki Z125 at ang Kawasaki Ninja 125 na sa tingin ko ay similar bikes ng motorsiklong ito. Kaya talagang pagandahan na lang siguro ng performance at features ng bawat isa. At syempre magkakatalo pa rin yan sa kabuang presyo nito. So base sa kabuang presyo nito na lumalabas sa internet ay may estimated price kung sakaling dadalhin ito dito sa bansa na aabot sa hanggang 120,000. Yung presyo na yan ay hindi pa official. So maaari pa pong tumaas o bumaba yan kung sakaling dadalhin man dito sa bansa. Yamaha MT125. Ang MT series ng Yamaha ay ang pamilya ng standard naked bikes na unang ginawa noong 2005 pa. At ang ibig sabihin naman ng MT ay master torque na kumakatawan sa pangmalakasang naked bike category ng Yamaha Motors. At ang kauna-unahang inilunsad na MT series ay ang MT-01 noong 2005 hanggang 2012 na inalabas lamang sa mga piling bansa tulad ng Australia, New Zealand, India at Japan. At doon na nga nasundan ng iba pang serye nito na MT-10 na may 1000cc at ang MT-07 naman na may 700cc. Sinundan pa yan ng iba pang kapatid nito na si MT-03 na may 350cc at ang MT-15 na latest model rin ng motorsiklong ito na may 150cc na displacement. At ngayong taon ay naglabas muli ng pinakabagong modelo nito at pinakabunso sa mga magkakapatid na Yamaha MT, ang Yamaha MT125. Ang motorsiklong ito na binigyan pansin ang mga taong nangangarap na magkaroon ng isang maangas na sports naked bike sa murang halaga lang. At may kabuang engine specs na naka single cylinder, 4-stroke single overhead cam na may cooling system na liquid cooled at may kabuang displacement na 125cc. Naka VVA na rin o variable valve actuation ang kabuang engine nito na mas magpapalakas palalo sa engine performance nito. May fuel system na electronic fuel injected na nakatitipid din naman ang motorsiklong ito sa gasolina dahil kumukonsumo lamang ito ng 1 litro sa kada 47 km.
para naman sa engine performance nito ay may maximum power na 14.7 horsepower sa kada 10,000 RPM at may maximum torque na 11.5 Nm sa kada 8,000 RPM. Malakas na rin ang ganitong arangkada sa 125cc lamang na displacement. Kaya dahil dyan ay naitala rin ang kabuang top speed ng motorsiklong ito na umabot sa 120 km/h. Kaya panigurado kung darating man ito dito sa bansa ay talagang tatangkilikin din ng mga taong nakafocus lamang sa performance ng makina. Alright, at ang transmission naman nito ay naka-manual type na may gearbox o shifting na 6-speed na madali din naman pag-aralan para sa mga gustong mag-shift into manual motorcycle. At sa mga nag-aaral pa lamang magmotor ay mas magandang masimulan ang manual transmission. Bagay na bagay ito sa inyo dahil ang motorsiklong ito ay equipped sa safety features na ABS sensor. At ang kagandahan pa dito guys ay naka-dual ABS channel na connected sa front and rear braking system nito na mas safe ka nang makakapagmaneho ng manual motorcycle gamit ang bagong Yamaha MT-125. Alright. At para naman sa wheel and tires nito ay naka-radial tubeless at alloy wheels. May front tire size na 100/80R17 at ang rear tire size naman nito ay 140/70R17. Medyo may kakapalan ang gulong nito kaya masarap din talagang i-banking kung sakali mang magagamit mo sa mga pakurbadang kalsada. At para naman sa iba pang features nito, naka full LED na ang lahat ng mga ilaw nito pagdating sa headlight na may design din sa pagkakaroon ng features na dual slant eye position headlight na naka-automatic on na rin kapag binuksan mo o pinagana ang ignition system nito. At kung mapapansin natin ang itsura nito ay parang isang mukha ng tao na may dalawang mata na napakalakas ng appearance. Built-in na rin ang passing light dito sa motorsiklong ito at naka full LED na rin ang kabuang taillight nito na napakaangas din ng forma. Alright, at pagdating naman sa instrument panel nito ay naka-negative fully digital instrument panel na kahit hindi ganun kalaki o kalawak ang screen nito ay napakaliwanag naman at napakalinaw na madali mong mababasa ang mga notification indicator sign na lumalabas sa instrument panel nito. At ang kagandahan dito guys, bukod dyan ay mayroon na rin itong kasamang Y-Connect system na kung saan ay maaari mong i-connect ang iyong smartphone para subaybayan ang mahalagang impormasyon tungkol sa motorsiklo na to. At nakatutulong din ito upang mas malaman pa ang mga maintenance recommendation na dapat gawin sa motorsiklo tulad ng change oil, tire pressure, battery voltage at iba pang mga maintenance recommendation na magpapaalala sa iyo kung kailan mo na ito gagawin. At syempre bukod pa dyan ay mamomonitor mo rin dito ang kanyang last parking position. Alright, at kung mapapansin natin guys ay very aggressive din ng body design nito na kung pagmamasdan natin ay talagang napaka-sporty looking na motorsiklong ito. Yung tipong na kung pagmamasdan mo ay ang lakas makaala big bike. Alright, at para naman sa chassis and suspensions ng motorsiklong ito, may body frame type na sporty delta box frame at may front suspension na upside down fork with 41mm in diameter size. Ang rear suspension nito ay may swing arm with center monoshock absorber. Medyo okay at napakabanayad na rin ng mga ganitong klase motorsiklo na may center monoshock. Dahil din yan sa ganda lumaro ng mga naka-center monoshock na motorsiklo. Alright, at para naman sa front brake nito, may 292mm hydraulic single disc brake habang ang rear brake naman nito ay may 220mm hydraulic single disc brake. Very common na rin naman sa mga ganitong klaseng motorsiklong may ganitong klaseng kategory na naka-dual disc front and rear. Ang kagandahan lang dito ay sinamahan pa ng anti-lock braking system na safety features ng motorsiklong ito. Alright, at para naman sa dimensions and capacity, may kabuang habang motorsiklong ito na 1,960mm at kabuang lapad na 800mm. May kabuang taas ito na 1,062mm at ground clearance na 160mm. May seating height na 810mm, medyo mataas ang seating height nito, kaya panigurado ay kakayanin rin namang itayo siguro ng hanggang 5'4" ang height. May wheelbase size na 1,325mm
at curb weight o kabuang bigat na 142 kg. Medyo may kabigatan din talaga ang motorsiklong ito, pero ito naman ang best na gagamitin kung sakaling maglo-long drive ka at dadaan ka sa mga highway na bihira lang ang dumadaang mga sasakyan. Dahil hindi ka rin basta-bastang mahawi ng hangin sa napakabigat ding timbang nito na umaabot sa 142 kg. At speaking sa long ride, ang motorsiklong ito ay may fuel tank capacity na 11 liters, kaya medyo mahaba-haba rin talaga ang magbiyahe mo sa napakatipid din namang kumonsumo na umaabot sa 47 km per liter. At ang oil tank capacity naman nito ay nasa 1.05 liters na kung ikaw na mismo ang mag-maintenance ng motorsiklong ito sa pag-change oil ay may idea ka na sa oil tank capacity nito. Para naman sa color variation, may tatlong kulay na inilabas sa ibang bansa. Unang-una na nga dyan ang Icon Blue, ang Tech Black at ang Storm Blue, na bagay rin ang mga color combination ng motorsiklong ito. At para naman sa mga competitor brand ng motorsiklong ito ay naglabas din ng mga naka 125cc tulad na lamang ng Kawasaki Z125, ang KTM Duke 125, Suzuki Gixxer S125, Honda CB125R, ang Aprilia Tuno 125 na pare-pareho ng kategorya, forma, disenyo at maging sa ilang specs in features ng mga motorsiklong ito. Alright, sino kaya ang mas maangas sa mga ito? Pwede nyo i-comment sa ibaba kung alin sa mga ito ang pinaka-the best talaga para sa inyo. At para naman sa kabuang presyo ng motorsiklong ito na Yamaha MT-125 2022. May kabuang presyo ito na $1,500 na kung direkta nating i-convert sa Philippine peso ay aabutin ito ng hanggang sa 85,000 pesos lamang. So halos katumbas na rin ang presyo nito ng Yamaha Gravis o kaya naman ng Honda Click 125. So saan ka pa ba sa motorsiklong ito na may manual transmission at may safety features na talagang upgraded din, may malakas na appearance at napakagwapo ng forma na very aggressive na rin sa sporty looking nito. Alright, at sa mga nagtatanong kung dadalhin din nga ba ito dito sa bansa, may possible sigurong dumating din ito dito sa bansa kasi ilan nga sa mga nagsasabi at batay na rin sa research guys ay sinasabing baka dalhin din ito ng Yamaha Motors dito sa bansang Pilipinas dahil sa ibang mga piling bansa dito sa Asia ay dinala na ito. Kaya hopefully guys ay dalhin din ito dito sa bansa kasi tiyak kong marami rin talagang magkaka-interes sa motorsiklong ito. Alright. At para sa iba pang specs and features nito guys ay pwede nyong i-comment sa ibaba ang mga katanungan nyo pa para masagutin po natin. At sa mga nakakaalam naman po ay pwede nyo rin ilagay sa ating comment section para naman mabasa ng ibang makakapanood ng video na to. Alright. Bago po tayo magtapos ay nais ko muna magpasalamat sa mga patuloy na sumusuporta at tumatangkilik nag-aabang sa mga video na ina-upload ko dito sa aking channel. Maraming salamat po at shoutout po sa inyo guys. Ngayon kung bago ka pa lamang po dito sa aking channel, baka naman kaibigan pwede mo maklik ang subscribe button pati na ang notification bell para naman mapikita palagi sa mga video na gagawin ko pa. At syempre hintayin ko rin ang opinion at comment mo sa ibaba kung may mga katanungan ka tungkol sa video na ito. Huwag kang mahiyang mag-comment kaibigan upang nang sa ganun ay masagutan ko rin ang mga nais mo pang malaman. Pakakuha rin ako ng idea mula sa iyo na magagamit ko sa aking mga susunod pang video na gagawin. Alright, this is Oblis Collection. Thank you!